Kung walang mabuti. Ang gagawin po natin ngayon mga kaibigan ay mag-react po tayo ng video. Ito po ay video ni kapatid na Ellie mga kaibigan, na ang topic po ay tungkol po sa mga karnerong naligaw. Sino nga ba ang mga karnerong naligaw na kung saan ito po ay siya yung naging dahilan na kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay bumaba para hanapin. Mayroon po akong babasahin komento dito mga kaibigan. Ito po ay galing kay kapatid na Terter TV, na ganito po ang kanyang komento. Bro, aslang kung lahi ng Hebro ang Pilipinas, bakit sa labas ng Israel, Gentile ang tawag sa atin? Na mula sa mga pulo ng dagat, di ba labas tayo ng pinagmulan ni Moises na bansang Israel? Bakit tayo mag-claim na Hebro ang lahi natin kung ang tawag naman sa atin ay Gentile? Alam mo kapatid na Terter TV, unang-una, salamat sa iyong pagkomento, partisipasyon dito sa aking programang Expose the Truth. Kung bakit po tayo ay tinatawag na Gentile, na kahit pa claim natin na tayo ay mga lahing Hebro, dahil po umusbong ngayon yung salitang Ophir, na kung saan pati sa ating bansang Pilipinas ay tinatawag na ay pinagkakaguluhan na gustong palitan ang pangalang Pilipinas sa pangalang Ophir, dahil ayon sa kasaysayan mga kaibigan ay napapatunayan ngayon na ang bansang Pilipinas, sakalang ito naging bansang Pilipinas noong pinasok po tayo ng mga Kastila at tinawag po tayong Pilipinas dahil sa pangalang ni King Philip mga kaibigan. Alam nyo po yan, kayong mga matatalino sa kasaysayan, ano? Pero kung babalikan natin ang kasaysayan nung wala pa ang mga Kastila, ang tawag daw sa atin, ayon sa mga minero, ayon sa mga ninuno na tumira dito sa Pilipinas dati, ay ang tawag sa bansa natin, Ophir. Na kung saan itong Ophir mga kaibigan, ayon sa mga sinaunang tao, sa kasaysayan, maraming naglitawan mga kaibigan, at meron akong mga nakitang patutuo ng mga taga God's Culture mga kaibigan, isang mga programa na kung saan ay nagsasaliksik tungkol po sa kasaysayan, no? At meron po silang mga patunay na ang Pilipinas nga ay dating Ophir. Kung bakit naging Ophir, ito po ay dahil po mga kaibigan sa magkapatid na Sheba at saka Ophir na sinaunang tao na nanirahan dito. Na kung saan, kung susundan natin ang kasaysayan ayon sa Biblia at sa kasaysayan, magkatugma po mga kaibigan na itong Ophir at saka Sheba ay naging angkan ni Joktan, na si Joktan ay naging kaapu-apuan ni Nue, na ito po ay ka-related o descendant, lahi po ni Abraham. Kaya tayo ay nag-claim, dahil kung totoo nga na si Ophir ang naging unang tao dito sa Pilipinas, kaya tinawag na Ophir dati, malamang tayo ay mga lahing Hebro mga kababayan. Ngayon, ang tanong ni kapatid na Terter TV,
kung tayo ay lahi ng mga Hebro, dahil kay Ophir, mga kaibigan, bakit tayo tinatawag na Gentile? Alam mo kapatid, sa labas kasi ng bansang Israel, ang tinatawag lang na Israel, mga kababayan, ay yung lumabas mula sa Ehipto na inilabas po ng Diyos gamit ni Moises at dinala ito sa Mount Sinai. Yung lahat ng yun lamang po ang tinawag na Israelites. Yun yung tinatawag na bansang Israel. And then, lahat na yung nasa labas ng Israel, bansang Israel, ang tawag na sa kanila ay Gentile. Miski ikaw ay galing sa angkan ni Joktan, galing sa angkan ni Peleg, kung hindi ka nakasakop doon sa bansang Israel, ang tawag sa iyo ay Hentil. Kahit ikaw pa po ay lahing Hebro. Pero alam nyo mga kapatid at mga kababayan, si Kristo po, mayroon po siyang sinasabi dito po sa John chapter 10 verse 16 na ganito ang sinasabi. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dito mga kaibigan, si Kristo, meron pong sinabi na sa loob ng kanyang kawan, ang tinatawag na kawan dito mga kaibigan ay ang bansang Israel. Sa loob ng kawan na ito, sabi niya, meron pang mga naligaw na tupa na wala sa kulungang ito. Kaya kailangan mahanap at dalhin para isang bayan. At naniniwala ako na tayo ang kanyang hinahanap para dalhin sa kulungan. Kapatid na Terter TV. So yan po ang sagot ko sa iyo kapatid na Terter. Sana ay naunawaan mo. Pero para mas maliwanag sa iyo, pakinggan ninyo mga kaibigan itong aking bibigyan ng reaction video tungkol po doon sa hula, mga kaibigan. So para maunawahan mo ng mabuti kapatid na Terter, panuorin po natin ito, isang reaction video tungkol po sa hula na Isaiah. Si Ana Marie Maglaki, 35 years old naman po, ay isang miyembro ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, mula sa Angeles City, Pampanga, ang ating pong kasunod. Tuloy po kayo, kapatid na Ana Marie, please. Magandang gabi po, Brother Eli. Gusto ko lang po sanang itanong kung ano po yung history ng MCGI, yung paano po yung dating iglesia sa Biblia na ito yung kadugtong ng MCGI, kung paano niya ipinagpatuloy. Yun lang po, Brother Eli. Amat kapatid na Ana Marie, alam mo kapatid, ang history ng iglesia ng Diyos, kung uumpisahan natin sa panahon ng mga apostol, ay ipinagpauna ni Kristo na ito ay mawawala sa Israel. No? Yung paghahari ni Kristo, yung paghahari ng Diyos, mawawala sa Israel dahil tinanggihan nila si Kristo, tinakwil nila si Kristo. Basahin natin ang Juan 1, ganito ang ating mababasa. Sister Ana Marie, I have to begin at this point. I'm obliged to lay the premises for you to understand the history of the Church of God. Ito po ang sinasabi sa 1:11 ng Juan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Ayan, hindi siya tinanggap dun Meron tumanggap ko konti, mas marami ang ayaw sa kanya. At hanggang ngayon, itong lahing mga Hudyo, hindi siya tinatanggap Meron nga mga Hudyo ngayon, members pa ng Judaism. At
Ang pinapaniwalaan lang si Moises. Di sila naniniwala sa New Testament, di sila naniniwala kay Kristo. Hindi siya tinanggap ng mga taga-Israel. Majority of them. Kaya bago siya pumanik sa langit, mayroon siyang sinabi sa mga apostol. Sa Mateo Kapitulo 21, ganito ang sabi niya sa 43. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, sabi niya sa mga apostol. At yung kaharian o paghahari ng Diyos, ibibigay niya sa isang bansang nagkakabunga. Kung saang bansa pwede niyang ibigay, ay bibigay niya. No? Pero nagkakabunga. Ibig sabihin, yung hindi ibinunga ng Israel, maaaring ibunga ng bansa na pagbibigyan niya. Tama. Kasi naghihintay siya ng bunga sa Israel. Ang bunga mali. Oo. Puro pagtatakwil kay Kristo. Basahin natin ang talinghaga. Sa 5:1 ng Isayas, ganito nakasulat, kapatid na Ana Marie. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol, at kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato, at tinamnan ng piling puno ng ubas, at nagtayo ng isang buog sa gitna niyaon, at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas, at kanyang hinintay na magbunga ng ubas, at nagbunga ng ubas-gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas-gubat. At ngayoy aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira, hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Akin ding kiuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay ang kaniyang maligayang pananim, at siya'y naghihintay ng kahatulan. Ngunit narito kapighatian ng katwiran, ngunit narito daing. Frustrated ang Diyos sa Israel. Ang kanya palang ubasan na sinasabi ay ang Israel at ang Huda. Tinaniman ko ng mabuting mga puno, binambangan ko, nilagyan ko ng bakod, naglagay pa ako ng pisaan ng ubas. Hinihintay ko magbunga ng ubas, ang ibinunga, ubas-gubat. Kaya ang konklusyon niya doon sa versikulo 7 ay sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang tao sa Huda at ang kanyang maligayang pananim. Siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian, ng katwiran, ngunit narito daing. Imbis na ang ibunga, ubas na matamis, ubas na mataba, ang ibinunga, ubas na maasim, ubas gubat. Hindi nagbunga ang Israel ng marapat na bunga. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, sabi sa mga apostol, at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yung hinahanap niya sanang naging bunga ng Israel, hahanapin ng Diyos sa ibang bansa. Anong bansa ito? Basahin natin ang 1:9 ni Malakias. Pakinggan nyo. At ngayoy isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos, upang
pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto, upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, kung pwede lang na merong magsara ng pinto para wag kayong makapasok sa altar at magpaningas ng apoy doon. Dahil yung mga inihahandog nyo, ayaw ko, sabi ng Diyos. No? Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Kanino? Sa mga Israelita. Bakit? Tama. Sa 11, kapatid na Daniel. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ayaw niya na palang tumanggap ng handog sa mga Israelita. Puro kalokohan ang pinaggagawa Itinakwil pa yung kanyang anak. Kaya sabi niya, huwag na kayong magdala ng handog. Ayoko na ng handog nyo. Bakit? Sapagkat magmumula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Mga hintil ang maghahandog sa akin ng kamangyang at dalisay na handog, sapagkat magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, sabi ng Panginoon. Kung napansin mo, kaya aalisin ang kaharian sa Israel kasi hindi sila nagbunga ng marapat na pagbubunga. Pero yung hinanakit ng Diyos sa Israel, mayroong matutupad na lugar na ang mga hintil naman ang maghahandog sa kanya ng dalisay na handog. Nakakakita pala ang Diyos ng mga hintil, labas ng Israel. Ang mga hintil kasi labas ng Israel Nakakakita ang Diyos na magmumula sa sinisikatan ng araw sa mga hintil, magiging dakila ang aking pangalan. Sasambahin nila ang pangalan ko, idadakilain nila. Mag-uumpisa sa mga hintil ang pagdakila, paghahandog sa Diyos, pagkatapos na alisin ang kaharian sa Israel. At kung napansin mo, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Ito ay katugma ng hula ni Propeta Zacarias. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Pansinin mo kapatid, talagang meron direksyon sa Biblia. Magliligtas ang Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saan silanganan? Mula sa sinisikatan ng araw, sa silanganan. At papatuloy-tuloy hanggang sa nilulubugan, hanggang sa west. Kung tanong mo, Iglesia ng Diyos, ang kanyang istorya, nag-umpisa kami sa east. In conformity with the prophecy. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Wala namang makakatutol, galing kami sa east. Nag-umpisa ang Iglesia ng Diyos sa east. Kasi nga, sabi sa Biblia, aalisin ang kaharian sa Israel. Ibibigay sa bansa na nagkakabunga sa mga hintil. Hintil naman tayo sa Pilipinas. Kaya nag-umpisa ang pangangaral ng iglesyang ito sa mga hintil sa Pilipinas, sa East. Sabi ng Diyos sa hula, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. Tanungin natin, anong klaseng lupain sa silanganan? Kasi nasa silanganan ng Australia,
Oo. Nasa silanganan ang malalaking bansa. Anong klaseng lupain sa silanganan? Sa isang collateral prophecy no Propeta Isaias, sa 24:15 ganito nakasulat, kapatid na Daniel. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ayan, ito pala mga isles of the sea in the east. No? Luluwalhati sa Panginoon sa silanganan, ang mga taong nasa silanganan, luluwalhati sa Panginoon, saan sa silanganan? Ang luluwalhati nila, ang pangalan ng Diyos ng Israel, hindi si Buddha, hindi si Shinto, hindi mga Oriental gods, hindi si Confucius, hindi kung sino-sino, hindi yung Hindu gods. Ang nasa silanganan, luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Tamang-tama sa Pilipinas ito eh. Nasa silanganan tayo at nasa mga pulo tayo ng dagat. Qualified ang Pilipinas na paglagyan ng inalis na kaharian sa Israel. Ililipat sa mga hintil sa bansang nagkakabunga ng bungang ini-expect ng Diyos. At natupad ang hula na ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mag-uumpisa ang trabaho ng pagliligtas ng Diyos sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat, in the isles of the sea. Hindi sa Australia, lalong hindi sa Roma. No? Tama. Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Sana nakasunod ka, kapatid na Ana Marie. Ngayon, tinignan ko ang istorya ng mga mangangaral. Tinignan ko istorya ng mangangaral sa silanganan. Nakita ko pa nga yung istorya ng isang Hapon eh. Nauna pala sa akin dito sa kanluran ang Hapon. Nauna, by 100 years, nauna sila rito sa Church of God. Kaya lang, ang kanilang iglesia ang galing sa Hapon, yung tinatawag na Iglesia Messianica Mundial na itinayo ni Mukichi Okada noong 1935. Hindi pa ako tao noon. Nakarating dito sa kanluran. Ang kanilang main na aral, sila raw ang magtatayo ng paraiso sa mundo na hanggang ngayon di pa nila naitatayo. Kaya wala ito. Kapatid na patay na eh. Huwag namang magagalit, wala ito. Hindi matutupad dito. Sila raw magtatayo ng paraiso sa mundo, paradise on earth. Wala namang paradise dito sa lupa eh. No? Gugunawin nga ito, paano mo itatayo rito ang paradise? Ang paradise nasa ikatlong langit. Ayon sa 12:4 ng ikalawang Korinto. Pero, nung pag-aralan ko, walang mangangaral na nanggaling sa east na pumuntang nangaral dito sa west. Ito lang si Hapones na ito na mali naman ang turo. Napatunayan naman ang kasaysayan, 1935 pa sila, hindi naman sila nakapagtayo ng paradise on earth. Napatay na siguro itong Hapon na ito, si Mukichi Okada. Ang totoo, kapatid, mag-aral ka ng istorya. Si kapatid na Suryano lang ang nanggaling sa east na nangaral sa west. Tama po. Si Manalo nanggaling sa east, pumunta sa Amerika, alam mo nangyari, hindi naman nangaral eh. Ayon sa kanila, nag-aral daw si Manalo sa Amerika. Hindi nangaral. Ang sinasabi ng Biblia, pangangaral eh. Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ibig sabihin, ang pangangaral, mag-umpisa sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, pangangaral hanggang sa kalunuran. Ako lang naman na nakarating ditong Pilipino eh. At kung titignan mo sa antipodal map, direkto galing sa Pilipinas, gagawa ka ng dire-diretsong butas, papunta sa west from the east, lalabas ka sa Brazil. Yun.
Yan ang tinatawag na antipode map or tunnel map. Kung mag-uumpisa ka, hindi ka magbibiyahe sa air, sa mundo ka papasok, no? Pag nag-umpisa ka sa Pilipinas, you will come out in Brazil. Yun na nga nangyari sa akin eh. Nag-umpisa ako ng pangangaral sa Pilipinas, tapos andito ako ngayon sa Latin America. Nakarating ako sa iba-ibang lugar ng pangangaral dito sa Latin America. Nakarating ako doon sa Argentina o sa Paraguay, no? Nakapagtatag tayo ng mga lokal dito sa Latin American countries. Mahigit na 400 churches dito sa Latin America. Meron tayong 301 chapters sa Argentina, sa Paraguay, Uruguay, Chile, etc. Marami yan eh. 301 sa Dominican Republic, sa Haiti, sa El Salvador, sa Ecuador, sa Mexico, sa Guatemala, sa Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile at Argentina. At sa Brazil, na parte rin ng Latin America, meron tayo ngayong 173 local chapters. Natupad yung sinasabi sa hula ni Propeta Malakias. Mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon. Magiging dakila ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. At sabi sa Propeta Zacarias, ang sabi niya, narito, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. At niliwanag yung lupain sa silanganan sa mga pulo ng dagat. More or less, kapatid, yan ang istorya ng Church of God, international sa ating panahon. Lumitaw kami sa tamang direksyon ng hula. At nakarating kami sa tulong at awa ng Diyos dito sa sinabi ng hula na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw papunta sa nilulubugan. Kaya nakarating ako hanggang sa west. Ako lang ang mangaral na Pilipino galing sa east na nangaral dito. Personal. Para matupad yung hula. Nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, hindi naman nangaral si Manalo ron eh. Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero hindi nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko hindi nangaral, di marunong na English si Manalo eh. Hindi naman sa panghahamak ano. Hindi marunong na English si Manalo. Hindi siya nangaral sa Amerika. Nagpunta siya ayon sa pasugo nila, nagpunta si Manalo sa Amerika, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Eto, hindi pa nga ito nabe-verify eh. Pero nakalagay sa pasugo ito, July 1964, page 182. Pakibasa mo kapatid na Daniel. Growing pains, the incipient church's rapid expansion increased its enemies and aroused more clever criticisms. Felix Manalo went to America and enrolled in a non-sectarian institution, the Pacific School of Religion in California in 1919. Nag-aral daw siya sa Pacific School of Religion in California. So hindi siya nangaral. Kung totoo ito ha, kaya lang sinasabi ko kung totoo kasi hindi pa naman ito napapatunayan eh. Meron nga rito isang dokumento eh. Pirmado pa eh. Eto, pabasa ko sa iyo kapatid na Daniel. Pinura lang yung kinauukulan para itago ang kanyang ano. Pero ibinigay ito sa atin. Eto yun oh. Asa mo kapatid na Daniel. On November 17 ng 1997, Dear Mr. yung pong nagpadala, I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. PSR, kapatid na Daniel, yun yung Pacific School of Religion na sinasabi ng kanilang pasugo na doon daw nag-aral si Manalo. May nag-inquire. Palagay ko, iglesia ni Manalo ito, kaya ayaw ipakita yung pangalan niya. Sabi nung registrar ng assistant to the dean, si Cheryl M. Hewer, kapatid na Daniel. Ulitin mo.
I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. I have no record of any attendance at Pacific School of Religion for this person. If I can be of further assistance, please don't hesitate to contact me. My email address is sure@psr.edu. Sincerely, Cheryl Hewer, Registrar and Assistant to the Dean. Ayan. Kaso yung nakalagay sa pasugo, hindi yun hindi masasabi na yun verified na Kasi itinanggi ng Pacific School of Religion na may nag-aral doon Felix Manalo Sabi lang nila yon. Pero kung totoo man yan, nagpunta si Manalo sa West, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Ayun. Pero ako, nandito ako, nangangaral ako. Hayag na nangyayari ito sa mundo ngayon. Na? Para matupad yung hula na sabi, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Kaya sa awa ng Diyos, naririto kami ngayon. Sana meron ka ng insight as to the history of the Church of God. Naintindihan mo po, kapatid na Ana Marie? Opo, Brother Eli, maraming salamat po. Salamat din sa pag-participate, kapatid. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Ito rin. Ayan, sige po, tuloy po tayo at puntahan po naman natin ang isang panawin natin mula sa Santa Rosa City sa Laguna. Isang Katoliko din po, si kapatid na John Dominic Gabriel. Kapatid na John, magandang gabi sa iyo. At tuloy po kayo, ano ang may paglilingkod? Sige po. Yung tanong ko lang po ay yung sa members of the Church of God Pareho lang din ito, mga kaibigan. yung hula sa Bible na may magpapakilala ng aral ng Diyos mula sa Far East at makakarating yung aral hanggang sa West. Pakinggan mo mabuti, kapatid Edmond Decena. Ano yung site na, ano yung librong isinite mo, kapatid na John? Wala po akong sinayit na libro, Brother Eli. Meron kang binanggit kasi na may hula ano yung... Sa Bible po. Hindi ko po alam yung specific verse of Bible, pero meron pong ganung pinasabi. Oo nga. Sinasabi yan sa 8:7 ng Zacarias. Basahin natin sa English at sa Tagalog, kapatid na Daniel. Thus saith the Lord of hosts, Behold, I will save my people from the east country and from the west country. Ganito. Sa Tagalog. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayan, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Lalabas sa mga huling araw, ang pagliligtas ng Diyos mag-uumpisa sa silanganan papuntang kalunuran. No? Ang gawain ng pagliligtas mag-uumpisa sa silanganan papuntang kalunuran. Ang katunayan niyan, kapatid na John, nandun sa 1:11 ni Malakias. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan, yung Panginoon ng mga hukbo, yun ang Diyos ng Israel. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Yun din ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yung Diyos na yun ang nagsabi sa hula, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan ng araw, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil.
Hindi ito sa Israel, ha? Sa hintil ito. Tandaan mo, kapatid na John, ang hintil, labas sa Israel. Ayon sa Biblia, ang lahat ng bansa, labas ng Israel ay tinatawag na mga hintil. Pagka hindi ka sa Israel, hintil ka. Yun ang paliwanag ni San Pablo sa 2:11 ng Efeso. Basahin natin. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel. At ang mga hintil, hindi kabilang sa bansa ng Israel. Sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, na mga Grego rin itong salita nito Sabi, alalahanin nyo nung una kayo mga hintil. Nung panahong yon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kayo kabilang sa bansa ng Israel. Kaya ang mga hintil, kapatid na John, yan ay outside Israel. Saka sa kaluluwa. Ula naman ni Malakias, mula sa sinisikatan ng hanggang sa nilulubog, magiging dakila ang aking bayan. Sa hintil ito sa West. Yun ang paniwala ko. Kasi wala namang mangangaral na Pilipino na nakaganap nito na nag-umpisa sa Pilipinas, pumunta sa kalunuran. Wala nun. Marami ang mangaral na Pilipino na nabuhay sa nakaraang panahon. Natatandaan ko si Felix Manalo. Nag-umpisa sa Pilipinas, ako nilagay ko agad sa isip ko, si Manalo pwedeng katuparan. Nag-umpisa siya sa Pilipinas. Pero nangaral ba siya sa West? Hindi. Nagpunta siya sa Amerika, hindi para mangaral. Sabi nila, sa kanilang istorya sa comics, nagpunta raw si Manalo sa Amerika para mag-aral sa Bible School na hanggang ngayon di pa naman napapatunayan kung totoo. Ito po ang sabi ng Pasugo noong 1964, page 182, kapatid na Daniel. Kung nag-aral siya doon. Growing pains, the incipient church's rapid expansion increased its enemies and aroused more clever criticisms. Felix Manalo went to America and enrolled in a non-sectarian institution, the Pacific School of Religion in California, in 1919. Nagpunta pala siya noong 1919, nag-enroll sa non-sectarian institution. Ano daw yon? Yun daw ang Pacific School of Religion in California. Ngayon, kung tatanungin natin yung sinasabi nilang school, ano ang sabi ng school? Eto, nagkaroon kami ng investigasyon, Pacific School of Religion. Ang sabi ganito, binura na namin yung tao para wag na lang mapag-initan. November 17, 1997. Dear ganon, I'm responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. I have no record of any attendance at the Pacific School of Religion for this person.
If we can be of further assistance, please don't hesitate to contact me. My email address is sincerely Cheryl M. Hewer, Registrar and Assistant to the Dean. So wala palang record yon na siya'y nagpunta ron para mag-aral. Pero kung totoo man, wala na akong tutol doon, hindi siya nagpunta sa Amerika para mangaral, kundi para mag-aral. Ang katakataka, paano siyang mag-aaral sa Pacific School of Religion sa Amerika na ang instruction, ang medium of instruction ay English. Hindi naman marunong na English si Mr. Manalo. No? Isagun. Felix Isagun Manalo. Yun ang nakakapagtaka ron. Pero kung nagpunta man siya, okay lang. At nag-aral, okay din. Wala na tayong tutol doon. Pero ang tanong, nangaral ba siya? Hindi. Eh paano nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika? Kasi mga miyembrong Pilipino nag-migrate sa Amerika, nakapag-umpisa ron. Hindi talagang inintensyon na nangaral doon. Nangaral din si Payawal, nangaral din si Teofilo Ora, mga Pilipino, ano yan mangangaral yan Pero hindi rin nagpunta ron para mangaral. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ako pa lang siguro ang mangangaral na nakilala sa Pilipinas at pumunta sa West para mangaral. At tama naman dun sa hula kasi mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw, papunta sa nilulubugan. Kahit gamitin natin ang tinatawag nating antipodal map, no? Road map or tunnel map, mag-uumpisa ka sa Pilipinas, ang bagsak mo, Brazil. Mag-umpisa sa sinisikatan ng araw, huhukay ka sa buong mundo. Dadaanan mo, didiretso ka, yung antipode map, yung counterpart ng Pilipinas, Brazil. Yun mismo naganap sa amin Nang umalis ako sa Pilipinas, punta ako sa iba-ibang bansa, pero finally, nagkaroon ako ng asylum ng second home sa Brazil. Ayan kapatid. Natupad yung hula na magliligtas ang Diyos. Kasi yung pagliligtas, ano yan nagagawa yan sa pangangaral Ililigtas ko aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Nagagawa yan sa pangangaral Ang pagliligtas nagagawa sa pangangaral. Ako lang naman yata ang mangangaral galing Pilipinas, pumunta sa West. At nangaral din sa West. Kaya dito ngayon sa West, nag-umpisa sa Brazil, kumalat sa Latin America. Dito sa West ngayon, natatag na ngayon ang mahigit sa 500 local churches. Sa North America, meron na tayong 43 churches o mga local churches. Sa Latin America, meron tayong 301 local chapters. Argentina, Paraguay, Uruguay, mga Chinese, mga ano yan Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile, and Argentina. Sa Brazil naman, mayroon tayong 173 local churches sa lahat ng estado ng Brazil. Sa Acre, sa Alagoas, sa Amazonas, sa Bahia, sa Ceará, Espiritu Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Hondonia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe at Distrito Federal na siyang Kapitolyo ng Brazil. Meron tayong 173 local churches. Sa kabuuan dito sa West, kapatid, natatag na at kasalukuyan pang nangangaral kami rito, ang total na 517 local churches. Yan yung mga nakatatag na. Yung mga lugar na wala pang mga lokal, mga ilan lang ang miyembro, 2, 3, 4, mahigit sa 200 mga lugar yon. Natutupad yung hula sa Biblia na nagmula sa sinisikatan ng araw, from the far east, papunta sa nilulubugan ng araw to the west, ay nagkaroon ng bayang sa Diyos, mga kaanib sa iglesia ng Diyos, internasyonal. At ito, hindi naman ito gawang-gawang isip o kayabangan lang, hindi. Na ano yan eh. Kaya nga, kahit naman mag-usap na tayo ngayon, kahit paano marunong na akong Portuges, marunong pa akong Espanyol kasi ang pinapangaralan ko rito, mga Portuguese-speaking people at saka mga Espanyol. Kahit mali-mali ang grammar ko, awa ng Diyos, naiintindihan nila ako. Salamat sa Diyos. Yun ang naganap ayon sa hula na nag-umpisa sa Silanganan. Hindi ang bayan ng Diyos ay ang Katoliko. Kasi ang Katoliko hindi naman nag-umpisa sa Silanganan eh. Nag-umpisa yan sa West. Pumunta sa Silanganan, baligtad. Malabo, kapatid na. Ang Protestantismo hindi rin nag-umpisa sa East. Nag-umpisa yan sa West. Ang Jehovah's Witnesses nag-umpisa sa West. Ang Mormons nag-umpisa sa West. Ang Adventista nag-umpisa sa West. Marami, mga relihiyong, mga sikat, nag-umpisa sa West. Wala sa direksyon ng hula. Sa direksyon ng hula, mag-uumpisa ang pagliligtas, mag-uumpisa sa Silanganan, papunta sa kalunuran. Sa Church of God, nag-umpisa yan. Nag-umpisa sa Pilipinas, nakarating dito. Doon niya naganap. Kung matatanggap mo, yan ang sa aking sagot. Pero hindi naman kita, ano yung sabi ni Brad Rodel? Lagay mo nga ulit ba't inalis? Hindi ko nang babasa pa eh. So, ayan po mga kaibigan, napakalinaw po yung sinabi ng ating kapatid na Eli tungkol po sa hula, no? Na kung saan ang hula ay ang direksyon dito po sa bansang Pilipinas, mga kaibigan at mga kababayan. At yung sinabi pa niya na si Felix Manalo ay nagpunta sa Amerika hindi para upang mangaral, kasi mga kaibigan ay ikliniklim po ito ng mga, actually meron pong nagko-comment sa atin na sila daw ang katuparan nun, no? At meron pa si kapatid na Argel, sila rin daw, si Kibuloy daw, mga kaibigan. Pero kung si Felix Manalo ay, kung hindi po siya nangaral nung pumunta sa West, kundi siya po ay mag-aral, parang lumalabas na galing din sa West yung kanyang ipinangaral sa Pilipinas, mga kaibigan, no? So hindi rin galing sa Jerusalem, mga kababayan. So yan po ang aking masasabi at maire-react po dito, mga kapatid at mga kababayan. Kapatid na Terter TV, sana naunawaan mo kung bakit po tayo tinatawag na mga hentil, although tayo ay may lahing dugong Hebro dahil po kay Ophir, na kung saan ay sila po ang unang tao dito po sa Pilipinas, ayon sa kasaysayan, dahil labas po tayo sa mga Israel, ang tawag sa atin ay mga Gentile, mga kaibigan at mga kababayan. Pero kung tungkol po sa kaligtasan, mga kapatid,
sa akin lang, mga kababayan, ang Diyos po ay hindi po siya nagtatangi ng tao tungkol po sa mga kanyang ililigtas. Hindi po siya namimili, mga kapatid at mga kababayan, no? Kasi dito po sa libro ng Acts chapter 10 sa verse 34, kapatid na Terter TV, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ang Diyos po ay hindi po siya namimili kung sino ang kanyang ililigtas. Dito sa verse 35 sabi niya, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. So, kay Hebrew ka, kay Hentil ka, o anuman tawag sa iyo, kapag ikaw po ay tumawag sa Panginoon at gumagawa ka ng katwiran, sabi niya, ay hindi po nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi ililigtas niya po, mga kaibigan. Dito sa Roma chapter 10 verse 13, ganito po ang ating mababasa, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Yung sinabi niyang lahat, hindi po namimili ang Diyos doon, mga kapatid. Kasi isa lang naman ang pinanggalingan ng tao Galing po tayo kay Adan, saka lang naman na nagkaroon ng Hentil at saka Hudyo nung ang mga Israelita ay lumabas doon sa Ehipto papunta sa Sinai. Sila po ang kauna-unahang tinawag ng Diyos na iglesia sa ilang. Kaya ang kauna-unahang iglesia na itinayo ng Diyos ay iglesia ng Diyos o iglesia sa ilang, hindi iglesia katolika. Malayo po yon, kapatid na kaibigan na Yosinoy at Edmond Dicena. Malabo. Gumising na kayo. Hindi po iglesia katolika. Kasi ang iglesia katolika, napakarami pong aral na wala po sa Biblia. Saan mo makita yung kumpil, yung rosaryo, yung Ash Wednesday, purgatorio, ipanalangin ang mga patay, magdasal kay Mary, kung ano-anong mga idinagdag na aral sa Biblia. Yung Ten Commandment, tinanggal yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, pinalitan. Ang ginawa po kasi ng Iglesia Katolika, mga kaibigan, ay dagdag bawas ang ginawa napakaliwanag naman po yung sinabi po ni Apostol Pablo dito po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6 na ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Si Apostol Pablo, matalinong tao, pero sabi niya, inihalin tulad niya ang kanyang sarili na dapat, sabi niya, magaya kayo sa akin. Ano ang dapat nating tularan kay Apostol Pablo? Kahit pa siya ay matalinong tao, kahit pa siya ay edukado, mga kaibigan, mga kababayan, sabi niya dito, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Huwag po tayong lalampas, huwag po tayong magdagdag bawas. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. Huwag kang kukuha ng katalinuhan ng ibang tao, katalinuhan ng mga kung sino, mga kaibigan, at para kunin mo, ipanghamak mo doon sa iba, mga kababayan. Ayaw po ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, kung ano po yung nakasulat, doon na. Yung nakasulat sa Biblia, mga kaibigan, ay sapat na yun para sa kaligtasan ng tao. Hindi na po kailangan ng ibang dyan, mga kapatid. Tulad yung mga nagpapalabas dito sa YouTube na
si Sembrano daw, kung sino-sino yung pumunta daw sa impyerno, pagkatapos pumunta sa langit, and then pinababa dito sa lupa para daw patunayan na mayroong langit at mayroong impyerno. Hindi po totoo yun, mga kaibigan. Sapat na ang Biblia para patunayan ng mga tao. Kasi nung si Abraham at saka si Lazaro, nung sinabi po yung mayaman na sabi niya, Ama Abraham, dalhin mo po si Lazaro, pabalikin mo sa lupa, kasi patay na itong dalawa pabalikin mo sa lupa para sabihin sa mga kapatid ko, dahil mayroon pa akong kapatid na 5, para sabihin niya na meron nga talagang impyerno at meron langit. Pero sabi ni Abraham, ay wag na, andun yung mga mangangaral, sila ang kanilang pakinggan, sabi ni Abraham. So, hindi po totoo yung kumakalat na sila daw ay namatay, pinabalik ng Diyos para patunayan na may impyerno, may langit. Kasinungalingan po yun, hindi po yan pwede na mangyari. Kung Biblia po ang batayan, mga kaibigan. So, hindi po totoo yun. Mga kwentong pasikat lamang po ang mga yon, mga kababayan, no? So, magsaliksik po tayo. Dapat tayo po ay magsuri. Kung kaligtasan po, sabi nga ng kapatid na Eli, ang kaluluwa ay isa lang. Kapag yan ay napahamak mo, wala ka ng paraan para masagip pa ang iyong kaluluwa. So hanggang dito na lamang po, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito po sa ating programang Expose the Truth. Kita-kita muli po tayo. Hanggang sa muli. Paggawa ng mabuti, minamadali rin. Kung paano minamadali mo ang paggawa ng masama nung ikaw ay manggagawa pa ng masama, ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat.